palipat-lipat kami. Doon ako napaisip yung tatay ko. Hindi naman masama yung ano niya kasi proud naman ako sa tatay ko ganyan kasi pinalaki niya kami Oo. maayos, di ba? Pero napaisip ako na construction yung papa ko tapos dami niya nagawa, mga building, mga bahay sa iba napaganda niya ganyan. Napaisip ako bakit yung sarili naming bahay hindi niya magawa kasi yung kita niya ilan na naman suporta lang naman sa amin. Doon ako kumukuha ng inspirasyon sa lahat ng mga ginagawa ko. Nag-uusap kami ni Sir Manny, nalaman niya na mag-stay ako dito. So, sinabihan niya ako na pag nandito ka, ang gagawin mo, gawa ka lang ng gawa, tapos try mo akong talunin. Challenge niya ako na try ko daw siyang talunin, ganun. So, pumasok palagi yun sa isip ko nung ako, Talunin ba, talunin sa mga ginagawa niya. gawa na lang gawa araw-araw. Kaya nga ako Dito sa basketball, sa artwork mismo. sa artworks na pangamihan kayo, gano'n? Sabi ko, sir, ang hirap naman yun, sir. Hindi, subukan mo lang, try mo akong talunin. Ginaganon niya ako dun magdalawa lang kami nag-usap. Tapos natuwa ako dun ko. Sige, subukan ko. Tapos nung nandun ako, nagkasama na kami ni Salvi sa isang studio na rin kami. Masyado akong seryoso sa sinasabi niya. Nagawa lang ako ng gawa. Meg, Ngayong hapon. ay, gabi to lalabas. Gabi. Mayong gabi, Meg. Mayong gabi. Bago lahat, Meg, joke muna. Anong tawag sa hayop na nandun? Laging nandun. Ano? Deer. Deer. Okay. Meron pa? Meron. Pakiilabas mo na yun kasi mamaya pag dire-diretso to tapos hihiritan mo ko ng joke, baka masira yung mga tanong ko eh. Wala na. Wala na ba? Wala na yan. Nangyari sa Bicol, 10 oras tayo Oo nga, no? nagmamaneho. May kodigo ako dun eh. May kodigo. Kodigo ako dun eh. Anyway, Meg, so I think na-meet kita, senior artist ka sa Linangan nung time na amuyong ako eh. And paano ka ba napunta sa Linangan? Nagtrabaho ko sa restaurant. Pero pagkatapos ko ng senior high, plano ko muna magtrabaho kasi plano ko mag-aral ng fine arts. So, nalaman ng mentor ko na hindi na ako nag-aaral kasi gusto niya talaga na magkatapos ng pag-aaral ba. So, sabi ko, sir, magtrabaho muna ako. Tapos, mag-ipon muna ako ng pera para pang tuition ganyan. May yung Linangan na parang nag-send ng parang sulat ata na magpa-contest do sa province. Tapos sabi ng mentor ko na Meg, din niya tawag niya sa akin kahit Meg, sali ka sa Meg sa Yung mentor mo, teacher mo to nung teacher ko sa SPA si Adonis Suliano. So yun, sabi niya, Meg, sali ka dito sa Meg sa contest na to ng pang-scholar daw sa Linangan. So hindi ko alam. Sabi ko, sige sir, try ko salihan. Pero meron akong trabaho. So gagawin ko sa luto, tapos gawa. Parang hindi ko masyadong seryoso yung paggagawa ng pang-competition eh. Sabi ko, basta matapos ko lang hanggang sa pag-submit na. Kasi alam niya na hindi na ako nag-aaral. So, sana yon dalawang estudyante niya pinipili niya na ako ba or yung una niyang estudyante na sa Linangan magsali sa competition. So dalawa kayong parang mini-mentor niya? Marami kami pero yun yung parang naasahan niya siguro sa mas una pa sa akin yun. So sabi niya, meron akong si Anjo, sabi niya na meron pa daw isang exam, pwede ikaw muna. So sabi ko, try ko sir kasi pero meron akong trabaho. So parang wala pa akong gana maggawa kasi siyempre pagod ka sa pagluluto. So
gagawan mo siya parang hindi mo siya nasiseryoso ba kasi pagod ka. So, buti na lang pagka ano, yung 'pag sinubmit ko na, pagka kinabukasan may nag-ano na ano, a-attend daw ng ano, awarding. So, dun na na ano, na nanalo ako. So, dun na nagsimula na paano ako ng linangan. Oo. So, ayun, parang pag-alis ko muna, i-training ko muna yung ano ko, kapatid ko 1 month kasi 1 month yung preparasyon dun sa bago ako magpalinangan. So ayun, training ko muna ang mga kapatid ko para 'pag ano, nandun sila lahat din sa ano, sa trinabahuan ko. Para hindi din sasama yung bossing ko na umalis ako bigla na walang may pumapalit sa trabaho. So, tama ba yung understanding ko na nung time na nakapasok ka ng linangan, sinasabay mo siya sa pag-aaral tapos sa pagtatrabaho? Nagtapos na ako ng ano, ng senior high. Plano ko sana mag-fine arts. So ayun, nag-iipon muna ako para mag-ano, para makaipon para sa tuition, ganyan. Pero ano, um, yung iniipon ko hindi rin pupunta rin sa'kin kasi meron akong sinuportahan na kapatid ko. Parang yung yung ipon ko parang imbes nga para sa pag-aaral ko, dun muna pumunta sa kapatid ko. Panganay ka ba? Panganay ako sa ano, Oo. Tapos ilan kayong magkakapatid? 8 kami magkakapatid. 8. 8. 8. So, So, yun. yung pagkakaintindi ko kasi, 'di ba na yung track mo hanggang senior high, Hanggang senior high. yung track mo nun sa arts, 'di ba? Ano yun? SPA? SPA, Ano ibig sabihin nun? Special Program in the Arts. Special Program in the Arts. Tapos nakapasok ka dun. Oo, nabasa ko. Oh, at nung nakapasok ka dun, 'di ba 2 years yun sa SPA, 'di ba? Nung nakapasok ka dun, pahirapan pa. Pwede mo Oo. ikwento mo kung paano ka nakapasok dun sa SPA? Una, punta muna ako dun sa ano, sa grade 7. Palipat-lipat kasi kami ng school. Tapos nung nag-grade 7 ako, dun ako sa Escalante. Tapos, nagkaroon ng problema, lilipat naman kami sa iba naman school. Tapos Sa Iloilo to? hindi, sa Negros. Sa Negros? Oo. Negros ano? Sagay. Sagay. Sa Sagay na. Sa Sagay na. Oo. So, dun ako na ano, nung first year pa, nag-SPA na ako tapos lumipat naman sa ibang eskwelahan. Hindi na ako SPA, parang ano naman, parang ibang ano naman, SMAU naman yung pinasukan ko. So yun na natuto ako mag-welding. So, pagka pag grade 8, ayun nag-welding, tapos pag grade 9, nag-ano ko ulit ng SPA. Pero nung time na yun, palagi akong sumasali pa rin ng mga kompetisyon. Do'n ko nakilala yung mentor ko si Sir Adonis Soliano. Nung sa grade 8, laging may competition, may contest. Tapos yung mga estudyante ni Sir Adonis, parang nakakalaban ko rin. So do'n ko na nagtuturo pala siya ng SPA. So naalala ko rin yung first year na balak ko magpasok ulit sa SPA. So yun, parang nag-usap kami ni Sir Adonis na doon. Sabi niya sa'kin, "Sige Meg, try natin kausapin yung kasi grade 9 ako so parang parang muntik pa hindi ako makapasok sa SPA." So Sa senior high? hindi, sa pa yun, grade 9 pa. Grade 9? Oo, grade 9. So, doon parang mga ilang weeks siguro, pinatawag ko ng teacher ko na, "Ay Meg, pasok ka na." Tapos yun, nagpasalamat ako na kasi muntik na talaga nang sabihin nila na, titingnan lang daw ganyan, kung puwede pa. Kasi marami na kasi yung mga estudyante din sa SPA. So, ayun. May number of slots lang na pwedeng pumasok. Oo, tapos kailangan pa yan parang screening ganyan. Tapos sabi naman ng mentor ko, sabi niya na, "Okey naman 'to siya na palagi ko 'tong sa mga competition, natalo niya pa yung mga bata-bata ko," parang gano'n. So do'n nagpasalamat ako sa mentor ko, si Adonis. Kasi hanggang ngayon parang talaga kami, suporta pa rin. Oo. Kahit nasa Dubai na siya, hindi na siya ngayon nagtuturo sa Sa Sagay. So ang tagal din namin yung pinagsamahan namin lalo na sa mga competition, ganyan. Oo.
So kung gano'n yung ano, yung eksena nung nasa high school ka, bago mo mag-senior high, ibig sabihin bata ka pa lang nagdo-drawing ka na? Oo, nagdo-drawing ako nung ano, nung una kasi, nung daycare pa ako. Daycare? Daycare pa, merong, ah, assignment yung guro ko na parang mga drawing lang ng mga animals. So, Naalala mo ba 'to? naalala ko pa yun kasi Oh. dun nagsimula talaga ng yung ano ko, hindi ako marunong gumawa, pina-drawing ko papa ko. Tapos nung bata ako napansin ko hanggang sa elementary, masyado akong mayabang sa mga ginagawa ko. Pero simulan muna tayo sa daycare. Sa daycare, ano yun, nagpa-drawing ako kay papa pa, drawingan mo ako ng ng mga assignment ng giraffe. Tapos pag-drawingan, parang ano lang, gawa lang ng hindi masyadong maganda, pero pagkita ko lang, gano'n lang pala yun. Parang maganda na sa'kin na kahit mga hindi pangit yung gawa, pero bago lang sa paningin ko ba, gano'n lang pala yun. Tapos pagdating ng school, pagpasa ko, pinayabang ko muna sa mga classmate ko, sila hindi sila pangit yung gawa nila. Sa'kin nakapurma talaga na ang hayop na giraffe. Sabi ko, "Ito yung gawa ko, ang gandang-ganda yung gawa ko." Mahilig ako magpayabang, tapos maano din sila, maniwala din sila na sabihin, "Oh, sige." Ng parang ano din sila ba, parang Bilib sila? nabilib din sila na ikaw yung gumawa. Tapos hanggang sa nag-elementary ako, ginagawa ko pa rin na ng Pinapa-drawing mo sa tatay mo? oo, pinapa-drawing ko hanggang sa naipaisip ako na baka iba daw yung drawing ganyan. Tapos na ako, dun ako nagpa-practice ang mga drawing, ang mga pictures sa mga sa mga libro, notebook, Oh, sa likod. so naisip mo baka magbestado ka? Para mabisa oo, dun ako na i-try ko nga Oo. mag-drawings na ako talaga na gumawa. Hmm. So, ang gamit pa namin dati ng alam mo yung kinki, lampara, Hindi, ano yun? yung may gas, Oh. Oh. yung may gas dati. Oh. Wala pa kaming yun ang ginagawa ko pag yung tawag dito, yung notebook, merong yung mga Dragon Balls, tapos bond paper ako. Tapos yung lampara na yun, parang hindi ko alam kung bakit siya natumba, tapos yung gas pumunta dun sa Sa papel? sa papel. So dun ko na-discover yun, parang tris na parang tris na i-trace mo yung Oo. pero hindi kasi yun, hindi nabibitas yung papel pag gas yung May gas. oo, kasi pag tubig 'di ba, pag gano'n mo siya matutunaw. O dun ako na parang nakadiskubre ng na bakit Ng ko siya technique. oo, ng technique. Tapos Oo. nung pupunta na sa school, meron akong mga gawa. Parang pinatuloy-tuloy ko muna, pero pagdating ng eskwelahan, tinatawanan nila ako kasi daw, amoy gas yung ko, bag. Yung bag. Amoy daw gas. Oo. Siyempre yun yung ginagawa ko, hindi ko alam pwede pa pala mga mga mantika. Pwede yun mga mantika, oo. Tapos ibilad mga oil base. Natawa ko dun kasi gas yung nilagay ko palagi kasi ang daming talaga punuin ko ng gas muna, tapos idikit ko ganyan, tapos ititrace muna. Tapos pagkatapos na patuyuin, nag-mark na yung doon, yung itsura ng Dragon Balls. Sabi nila, grabe ang kuwang-kuwa mo, paano mo ginawa ito? So, parang nanghuli na naobserbahan ko, may gumagamit na pala ng mga trace na ganyan, yung yung mga tracing paper, mga ganyan yan. So, iwan ko bakit doon yung doon nagsimula yung tapos So, tapos pagka yung trip ko dati, wala akong pambiling papel. Tapos yung style ko, mahilig ako parang bunot-bunot, yung parang bubunot ka ng papel na yung drawing ko meron siyang mga number. Number 1, pero iba-ibang number. Bubunot siya, babayad siya ng papel. Wala akong pambayad, wala akong mga papel na pambili. Para magkaroon kong papel, yun yung ginagawa ko. Babayad sila ng papel, bubunot sila. Tapos pag hindi nila, pagbuksan nila, pag wala yung number doon, bunot sila ulit. Daming So, yan, bunot lang ng bunot. Pero yung yung mali ko dati, kasi yung artwork na ayaw ko talaga makapunta sa kanila. Parang yung mga papel na yun, yung mga number, wala din yung number sa sa drawing. Tapos yun, parang doon ako nag-focus na gawa ko ng gawa, parang scam na style. Naalala ko pa yun eh.
Pero, ayun, nag-drawing na ako. Nagbunot na, ang dami na nilang ano, hindi pa rin nila nakuha yung gusto nilang ano, kasi nilalatag ko sa lamesa, eh. Sabi ko, So, nagbebenta ka na ng artwork dati? hindi pa, parang Ano yung binibenta mong ano? bubunot sila pero bayad papel, parang pag Kaya nga, so pag papel yung bayad. bayad yung papel, gano'n lang 'yun. Ano yung kapalit kung nabunot nila? Sa kanila na yung ano, artwork, pero yung ano, Kaya yung nga, so nagbebenta ka na ng artwork dati. Pero bunutan. bunutan lang parang gano'n, pero Pero wala dun yung number. wala yung number. So, nakakuha ka ng papel. Makapal na yung ano ko, yung papel ko, ang dami. Kasi araw-araw hindi talaga nila makuha kasi ang mga papel na sinusulatan ko ng ano, ng mga number, ang dami din, eh. Isang parang Isang plata, garapon. bubunot sila, wala silang makuha. So sa dami na ng papel ko, yan. Merong isa doon na wise din, na nautakan din ako, sabi niya, "Tingnan niyo muna ang mga number, yung anong pinakamagandang Drawing. Pagkuha niya, nagsulat sa doon sa ano, sa likod. Sabi niya, "Uy, Ken, nakuha ko yung ano, ito." Ay, pagtingin ko. Tapos na ano na sila kasi nagustuhan niya yung artwork na yun, sabi na. Ang mali ko lang doon kasi sabi ko, bakit mo na ano, wala naman akong nilagay nga number. Nag-stand ka. Doon ako na ano na, bawiin lang namin yung mga papel namin. Pero sabi ko, yung iba meron na yan, yung pinakamaganda, wala akong nilagay na ano yan. Naggaganon na lang ako, pero makapal na yung ano ko, papel. Ganun. Pero doon na ano na, hindi ko na, parang nagustuhan ako, nag-aanis na ako sa mga ginagawa ko parang sa sunod. Parang ano na, parang saktong ano na, hindi yung mga ginaganon ba. Pero at least diyan nagsimula yung parang gaganahan ako mag-drawing, maraming nabilib kasi ang ganda daw. Nang katulad ng hindi nila alam, pinitrace ko lang pala sa gas, pero amoy gas lahat ng mga artwork ko. Ngayon nagliliyab-liyab na eh. Gas. Dun sa SPA, di ba? Balik tayo dun sa SPA. So, yung ginagawa mo before was, magaling ka na talaga mag-drawing yung nagsimula ka sa pag-trace. Oo, Diba? ako doon. And doon ka nag-improve. Doon ako nag-improve. Nag-improve kasi pag magaling ka na mag-drawing noon, yung mga pag-elementary ka dati, pag may poster making. Sumasali ko poster making. Sasali ka, di ba? Lagi ako sumasali. Nanalo ka ba noon? Nanalo, may talo din. Kaya nga natuwa din ako kasi yung part na nagpunta ko sa Linangan, ano na talaga sa mga competition, kaya nga hanggang ngayon, ano talaga parang adik ko sa competition ba, parang lahat ng competition parang gusto kong salihan, ganyan. Kasi yun ang naanuhan ko dati pa eh. Ang competition. Kasi, di ba, so sumasali ka ng mga competitions? Sumasali ako. Tapos, sumasali ka ba o pinipili ka? Kasi magkaiba yun eh. Kailangan yung mga estudyante ni sir para mag-drawing muna kami lahat. Tapos i-judge na kung sinong pwede magsali doon. So yun, minsan pala ako minsan may dalawa yung kukunin. Pero palagi ako na nasali ni zero. Pagdating doon sa high school, so sumasali ka pa rin ng mga competitions, nabanggit mo na after ng senior high, hindi ka na nag-college kasi sinuportahan mo na yung pamilya mo. Diba? Tapos plano ko rin nag-iipon din para din, gusto ko mag-fine arts. So yun nga, yung ipon ko, pupunta rin sa kapatid ko, wala naman sama-sama. Pero ayun, kapatid ko ng ano. Pero yung goal mo talaga nun mag-fine arts. Mag-fine arts. Pero papatapusin mo muna yung mga kapatid mo. Oo. Kasi mahirapan din sila eh. 8 kayo, di ba? 8 kami. So 7 yung susuportahan mo? Yung dalawa, except na lang sa dalawa kasi yung dalawa nandito na sa Manila eh. Dito na sila inano. Bale yung ano ba? Yung 5 na lang, yung 5. Yung 5. Yung 5 na lang. Kasi yung dalawa nandun sa hindi, nasa tita ko. Sa tita mo? Oo. So nagkawatak-watak talaga. Nagkawatak-watak kami, oo. After nun, so syempre ginagol mo to, di ba? So yung nangyari was, after nung senior high nag-SPA ka pa rin, di ba? Ano na yun, grade 11, hanggang grade 10 lang yun, SPA. Yung senior high, na yun, art and design track. Parang art and design na yung tawag. Kinuha pa rin yun. Nagpasok pa rin ako doon. Pero siya pa, yung mentor ko na sa SPA, siya pa rin. Doon sa SPA. Doon sa art and design? Yung sa
sa major ng painting, yung maestro ko sa junior high, siya pa rin yung ano, Siya pa rin si Sir Adonis, Sir Adonis Sir pa rin. Adonis Soriano. Oo. Oo. Pero dun sa 11 and 12, wala ka ng mentor dun? Siya pa rin so, yung, siya pa rin yung siya ano. talaga all throughout. Oh, parang pag natawa nga ako kasi nung nag-grade 11 ako, yung junior high ako, yung mga tinuturo doon, ganun pa rin yung sa ano sa grade 11 to 12, parang nagsimula pa rin ako nagsimula na naman ako sa uno kasi yung nag-apply sa grade 11 mga baguhan naman. So hindi naman kailangan pares-parehas kayo, 'di ba? Ikaw din magsimula ka rin sa uno kasi kailangan mo sabayan yung mga baguhan. Oo. Kasi yung mga na-classmate ko sa SPA, nag-iiba-iba na rin yung pinipili nila pagdating ng senior high. Hindi na sila nag-arts, gusto nila iba naman yung trabaho ng gusto nila. So ako doon pa rin ako, nung konti lang yung natira sa ano, sa arts, sa pag-senior high na. Kasi may sumasali na nga gusto mag-art, baguhan, kailangan magsimula sila sa uno. So ganun din yung naisip ko na ano, yung naglinangan ako, kung nag-fine arts ako, parang nagsayang lang din ako, buti na lang hindi na ako nag-fine arts. Ganun na naisip nung nandito na ako sa linangan, iba pala yung ano mas advanced pa. Kasi yung mga classmate ko, minsan tinatanong ko sila kung ano yung mga ginagawa nila sa ano sa fine arts. So kung ano daw yung tinuturo doon sa junior high, senior high, fine arts, yun pa rin. Bumalik na naman sila. Babalik, sabi ko, grabe pag tinuloy ko yun, sayang nga yung iniipon ko, subutin na lang yung ipon ko, pumunta na lang doon sa kapatid ko. So buti na lang may blessing na dumating na may linangan magpa-contest, parang buti na lang kinuha ko siya. Ginagrab ko yung ano muntik pa ko hindi salihan yung ano yung ano ng linangan kasi siyempre nag-focus ako sa trabaho. Oo. Aral ako sa ano sa restaurant. So parang doon na ano yung ano ko, pero siyempre iniisip ko rin baka dito na talaga ako. Gaganon na ako sa isip ko eh. Baka mag-restaurant na ako, mag ano na lang ako, mag-workers na lang ganyan. Eh, siyempre iba pagka ano ko sa linangan, doon ko na ano, yung palaging ginagawa ko manggagawa, iba yung ano. Oo. Kung hindi ako nag-artist, ayun, parang kinulong ko yung sarili ko sa trabaho ng amuhan, mga ganyan. Iba yung mag-artist ka, parang free ka sa ano mo, gusto mong gawin eh. Oo. Ganun yung ano ko. Dating may question ako dyan, Ken, pero mamaya, Okay. i-park muna natin yan, kasi gusto ko munang baybayin yung mo, Okay. yung pinagdaanan mo bago ka dumating din. Kasi ngayon malamang iba na yung mo yung pananaw mo eh. Kasi kumari ngayon, kung na-meet kita bago ka maglinangan, hindi mo to gagawin interview na to. 'Di ba? Mahihiya ka. Oo. 'Di ba? Oo. Ngayon ang kapal na ng mukha mo. Tawa nga ako kasi pagpasok ko ng linangan talaga, mahiyain talaga, ganun. Kasi siyempre awkward naman talaga pag nandun sa ganun din ang nararamdaman sa mga kapatid ko, parang mahiya talaga magsalita ng Tagalog. Ayun pa. Isa yung namin, parang awkward kami na bagong sa isip namin yung sa pagsalita ba. So ngayon, tanggap mo na kahit nga ngayon, ano pa rin mag-Tagalog eh. Siyempre, tanggap mo na kasi ganun lang talaga eh. Uy, wala naman masama dun eh. At least nakaintindi lang ako Tagalog. Oo. Importante. Tama yun. Oo. Ako nga, di ba, Bicol din ako. So, nung simula ko pa lang dito sa Manila, di ba, iba din yung pananalita ko. Pero anyway, dun sa mo Ken, pagtrabaho mo, ano yung pinasok mo sa restaurant? Ano yung trabaho mo dun? Pagluluto ng ng mga karne sa nilaga. Yun yung trabaho ko, parang kanse. Di ba nilaga yung pinaka doon, pangalan niya talaga, nilaga. Talaga, hindi siya kanse. Nilaga talaga. Siya, mga laman, tapos mga lamang loob, tapos paulit-ulit yun, tapos kami pa yung bumibili sa market. So, masaya naman siya, pero yun nga, parang araw-araw mo siya ginagawa, parang minsan napapagod ka rin. So, ayun, parang buti na lang nag-artist ako. Tinuloy ko pa rin yung pag-art ko. Kasi muntik na mabura yung parang nawalan ako ng gana eh. Siyempre, sabi ko, mas malaki pa, mas may kita pa ako sa restaurant kasi sa mga art ko. Kasi dati, yung bossing ko,
meron din siyang ng place doon na ano, pinapaano lang sa'kin ba, pinapagamit. Tapos ano lang kami, 60/40 ganyan. Ano 60/40? 60/40 lang kami sa income sa ano, mag-display ako ng sa mga Artworks? artwork ko lahat. So wait lang. Nung panahon na nagtatrabaho ka, nag-e-exhibit ka na? Bale binigyan ako ng puwesto kasi yung bossing ko na yun, bossing ng tatay ko. Tapos pinaano niya ako na yung sabi niya sa bossing ko, yung anak ko ano, artist pero mahilig din siya sa mga painting. Kolektor yung bossing ng airpods mo. Oo, nagpangulik din siya ng mga painting pero mga ano, mga landscape halos yung mga ano niya. Mga So probinsya kaya eh. kaya nga nagustuhan, kaya nagpunta din ako dun sa ano, sa lugar nun sa Bacolod. Parang binigyan niya ako ng ano, ng space na parang ganito din kalaki. Meron na yung mga ginagawa ko, mga portrait, tapos kumikita din ako dun pero hindi naman gaano ano din, matagal-tagal din. So, yung ano, yung gallery na yun, yung katabi niyo restaurant. So sabi ko sa ano, parang wala pa masyadong nagpapagawa sa'kin, wala akong masyadong kita sa ano, pero wala akong bayad sa lugar nun kasi nasa gilid siya na ano, ng kalsada. Pero marami siyang ano doon, parang isang compound ba na may restaurant, may parang hardware, tapos vulcanizing. May bakante lang doon na parang pinapaano sa'kin, pinapagamit. So yung katabi nun restaurant. So sabi ko wala pa akong income sa ano, gusto ko mag-sideline muna sa ano, sa restaurant. Mga ano lang ba, serve lang. So dun na nung sabi ko parang okey 'to, may ano, kumikita ako dito, So ng ano lang yung ginagawa ko, ano lang ng sa isang week, dito ako sa studio, tapos sa sunod naman na week dito ako sa restaurant. Parang paano-ano lang, parang at least may kita ako kasi nagpapadala ako palagi dun sa mga kapatid ko, eh. So, ayun parang naano nung time na ano, yung malungkot lang namatay yung bossing ko, na ta's plano nila ipasara yung ano, yung restaurant. So, nung ano na yun parang nasayang ako, so sana ako mag-ano, wala na akong sideline ba. So, buti na lang yung ano, yung nagluluto dun parang kinakilala ko, tapos naghihingi ako ng mga ano, nagsama-sama ko kung sino kung paano magluluto, ganyan. So, ayun parang dun ako na ano, nakakita ng ano, ng ideya kung paano magluluto, ganyan. Tapos nung time din na ano, parang nagkagulo din yung nagluluto dun saka yung amo. Hindi ko na sabihin yung anong nangyari, basta plano nila pa-stop na, ganyan. Tapos, nag-uwian na yung mga ano, yung mga tao. Tapos sabi ng ano, nung anak ng bossing ko na parang gusto nila i-open, pati yung asawa ng bossing ko. So, nag-ano ako na ano, na try nating ano, ng buhayin ulit yung ano, restaurant. Natawa ako dun kasi first time kong luto, ano eh, ng daming likramo. Siyempre baguhan pa ako, eh. Sabi nagluto ako dun, sabi nila, "Iba na ba yung nagluluto dito?" Sabi ko, opo ma'am, kasi umalis na po kasi yung nagluluto." Kaya pala ano kasi, ang tigas kasi ng ano niyo, yung karne niyo parang tsinilas daw, ganyan. Sabi ko, ang sakit sa pakiramdam kasi nasa ano, parang nawalan ako, paano ba 'to? Kasi siyempre first time ko ano, eh, simula pa lang, eh. Tapos sabi ko, hindi ko naman ano, kasi kailangan maaga pa dapat magluto, eh. Baka yan, di ba? Oo, baka. So matagal. Kailangan matagal. So, yung may customer natin, nahiya na kami, naghintay na, ang dami na diyan naghihintay. So sabi ko, sabi ng may mga nagse-serve, "Ay Ken, ano wala pa ba? So try ko lang check ko lang." So sabi ko, pag ano na siya, 'di ba paggupitin mo siya, pag maano na siya ng gunting, okey na 'yun. Siyempre matulis yung gunting, eh. Tapos pag-deliver dun, ngipin niya pa, gaganon-ganon, so parang tsinilas daw. Sabi ko, malamot na 'yan kasi kaya na ng gunting, eh. Pero yun lang, parang natatawa lang ako dun kasi siyempre in-improve hanggang sa tumagal na, hanggang sa isang taon siguro bago ako naglinangan. Tapos pagka ano nun, so, yun, nagpaano yung linangan, nagpa-contest. So,
Eh, Ah, parang baka nag-okey na kami ng ano mo, ng busing ko. di nakuha mo na yung patama sa luto. Oo, nakuha na, medyo dumami na yung ano rin tapos ano lang siguro yung naano lang ko na yung naalala ko lang nung yun nag-okey na yung luto, medyo nagbalik-balik na yung parang nagkapares-pares na yung lasa ba. So muntik pa kami mag-away ng ano katabi ng yung restaurant na yun, may restaurant din sa katabi. Sabi nila kasi dumami na yung mga ano, mga customer, mga tracking, mga ganyan. Tapos nainis na yung kabilang restaurant kasi wala na silang yung customer nila wala na maparkingan kasi naagaw na ng parking ng mga ano, ng mga customer ko dun sa restaurant. Back to back yung ano, back to back yung parkingan. Din dito sa harap, dito sa kabila, tapos lumapit sila sa'kin, "Ano, yung customer namin wala na maparkingan," ganyan. Parang dun natuwa lang ako kasi parang dumami yung ano ba, yung customer. So, ayun parang nalungkot ako ngayon kasi hindi na siya parang nasira na naman siya ulit. Kasi yung kapatid ko, 'di ba siya yung nag-ano, siya yung pumalit sa'kin. So, ngayon iniisip ko rin yung kapatid ko napagod na rin siya. Tapos iniisip ko rin yung kapatid ko na example kung ako yung ano, yung kapatid ko kung nandun ako, parang maisip ko na parang hanggang dito lang ba ako, mga ganyan. Kasi gusto niya rin mag-aral sabi niya sa'kin na, "Ken ano, baka ano, baka mag-training siya ng ano, ng ibang tao ba para kasi gusto niya mag-aral." So, siyempre naawa din ako sa kapatid ko kasi parang naano din ako ba na, "Oo nga, kailangan mo ano, mag-aral ka hindi naman kailangan na mag-ano ka talaga ba, mag-stick ka lang sa ganyan." Yung kapatid mo na pumalit sa'yo dun? Yun Oo, yun yung sinasabi mo? oo, yun yun. Oo, Pero ngayon nag-aaral siya, nagga-graduate na siya ng senior high. oo. Dun sa ano mo Ken, sa adventures mo ano, so Hmm, simula nung, ah, nag-o-auction ka ng artwork mo ng mga papel, yung bayan, di ba? Hanggang sa high school, sa high school. di ba, na nagko-contest ka mga poster making, hanggang sa senior high na na-realize mo na yung yung curriculum nagsa-start sa babalik sa zero. Oo, Ano na hindi yung angat ka, hindi walang follow through, di ba? wala, oo, kasi Babalik ka sa dati tapos college pala ganun din, babalik ka na lang sa dati. babalik na naman. Tapos ngayon na ano, yung bossing na airpods mo, mahilig din sa art, may Oo, espasyo siya, oo, katabi ng restaurant, so binigay yun sa'yo para mag-exhibit, ano. So kahit papaano pala meron ka ng alam sa galawan sa art scene. Kasi alam mo na yung 60/40 eh. ang ano lang ang bossing ko lang yung nagsabi nun, wala pa akong ideya sa ano, sa mga Sinabi lang na, mag-exhibit ka dito 'pag may nabenta, ito yung oo, hatian. tapos hindi ko pa masyado close sila mga ano dun, mga artist sila ni Sir Charlie. Dun Sa Bacolod, Negros, sa Negros hindi ko siya masyado ano, so Yun dun lang talaga, sa lugar lang na yun. oo, sa Sa Bacolod. Malapit lang din yun sa lugar nila ni Sir Charlie ko. Oo. So, yun parang Ah, ano-ano lang ng so yung restaurant na pinuntahan mo sa Bacolod yun, sa wala yun sa Bacolod Sagay? sa Bacolod yun. Oh, yung Sagay yung kung saan ka nag-aaral? Oo, dun din ako lumaki. Oo. Oo. Kasi, nabanggit ko 'to kasi alam ko na all throughout na yun nga, may na-mention mo nga kanina na may family problems, 'di ba? At hindi rin well off yung airpods mo, yung tatay mo. 8 kayo, ikaw yung panganay at nagbibigay ka ng ano, na all throughout dito, alam ko yung tatay mo construction worker. Construction worker siya. Oo. Oo, construction worker siya at yung ironic dun sa pinagdaanan ninyo, um, wala kayo sariling bahay. Wala kaming ano, sariling palipat-lipat kami. Dun ako napaisip na yung tatay ko hindi naman masama yung ano niya kasi proud naman ako sa tatay ko ganun kasi pinalaki niya kaming Oo. maayos, 'di ba? Oo. So, pero napaisip ako na ano na construction yung papa ko tapos dami niyang nagawa, mga building, mga bahay sa iba napaganda niya ganyan. Pero yung napaisip ako bakit yung sarili naming bahay hindi niya magawa, hindi siya makagawa ng kasi yung kita niya ilan lang naman, suporta lang naman sa amin. Parang dun ako kumukuha ng inspirasyon sa ano, lahat ng mga ginagawa ko. Oo, kasi na-mention ko lang yun, Ken, kasi gagawa ko ng konting
comparison ano. Mm. Kasi at hindi naman to sobrang ano talaga kasi may na-interview din akong isa na yung buhay niya artist din Mm. pero galing sila sa Smoky Mountains sa Tondo. Hmm. So I think magkaiba yun. Unang-una, yung sinasabi niya was kasi yung similar dito sa nangyayari is yung kinikita niyo halos ano actually dun nga sa basura part depende pa kung sa anong makakalakal mo, 'di ba? Kung anong mapupulot mo sa daan, 'di ba? Oo. At least dito sa construction meron kang daily income. Mm. Pero doon naman iba naman na issue yung sa construction kasi minsan babaratin ka din ng ano mo, ng contractor mo or ano, 'di ba? Oo. At yun nga, pero I think yung pinagdaanan niya na kinukuwento niya sa amin was kailangan iniisip kasi panganay din siya. At yun nga, nagtatrabaho din siya, nagko-contest din siya during that time na nagtatrabaho siya. Pero lahat yun napupunta sa mga kapatid, 'di ba? And dumating sa punto na yun nga, na naisip niya na ito na lang kaya gawin ko. Kumikita na ako dito at nasusuportahan ko yung ano. Na-mention ko siya kasi na-mention mo din na nung kumikita ka na dito sa restaurant, naisip mo rin siya kasi nakakapagbigay ka ng suporta sa Mga kapatid. mga kapatid mo, 'di ba? Oo. So, paano ba 'to nakaka-affect dun sa kinalalagyan mo ngayon? Nung bata ako, sumasama ako sa tatay ko talaga sa construction. Nung naisip ko rin na parang meron din akong mga kasabayan, mga bata rin, parang helper yung tawag sa kanila. Inaisip ko rin dati na, 'pag mag-construction ka mabili mo yung gusto mong gawin 'pag ano. Tapos napansin ko rin yung iba na parang nag-stick na lang sila dun hanggang magbata sila, hanggang sa tumanda na lang sila, parang yun na lang yung gusto nilang gagawin. Yun na lang, 'di ba? Oo, hanggang sa parang napaisip din ako kung hindi ako nag-artist, tapos sumasama ako sa kapapa ko, sa ano lang yung mga trabaho niya, hanggang dun lang talaga ako, hindi ako umabot sa ganito. Pero naisip mo ba nun nung sumasama ka sa tatay mo na nung bata ka pa na, kasi from your story sinabi mo na gusto mo talaga mag-fine arts, 'di ba? So, iniisip mo na talaga nung bata ka pa, nung sumasama ka dun sa airpods mo yung palipat-lipat kayo ng bahay. Palipat-lipat, Kasi yung pagkakaintindi ko niyan, pagtapos na yung project, lilipat kayo sa kabilang project, panibagong bahay yun, 'di ba? panibagong bahay, oo. Oo, so depende sa project, dun din kayo tumitira. May part din na ganun, oo. Oo. So paano mo 'to nabalanse? Paano ka nakasingit ng art? Ang naalala ko lang, 'pag meron akong ng may kita ako sa papa ko, bumibili ng sketchbook, mga crayons. So yun, natuwa na rin ako na palagi pa rin ako nagdo-drawing. Tapos para lang may pang-ano sa competition, kasi palagi yan personal mo yung mga gamit yan, mag-insalo ng mga poster making. Oo. So, parang diyan lang ako, parang naano din ako ngayon na 'pag nakaipon ako, parang ang yung target ko talaga yung mga materials. Oh, yun nga, Mga materials mahal, importante, mahal. mahal pa yung materials. So Oo. dati siyempre yung mga lang, mga mumurahin lang. At least tuloy-tuloy pa rin yung ko, Oo. kahit mga crayons lang yan siya. Oo. So, parang dun ako parang nasanay ako ngayon na 'pag meron akong kita, siyempre unahin kong materials, kasi diyan ako kumukuha ng mga talaga, importante yung materials, sa'kin. May nag-discourage ba sa'yo? May nagsabi ba sa'yo na, "Wag mo na ituloy yan, wag ano ka na lang, tumulong ka na lang dito. Maglibor ka na lang muna." Parang wala pa naman nagsabi Walang sa'kin, nagsabi wala sa'yo naman niyan? nagsabi. So tuloy-tuloy ka lang talaga? Tuloy-tuloy lang talaga ako kung anong Oo. kung basta paglipat, lipat kami ng bahay. Oo. So Basta hindi nawala sa'kin yung na parang naano sa'kin yung drawing, oo. So yung punto lang talaga na kinonsider mong wag nang mag-art, nung kumikita ka na at nakikita mong natutulungan mo yung mga kapatid mo? Oo, dun ako na sa restaurant, Dun dun na ako na parang ako na yung nagsabi na mas okey pa yung magtrabaho na lang ako kasi may kita pa ako. Kasi hindi ko pa iniisip na makapunta ako dito sa linangan, yung isip ko dun trabaho lang, tapos Oo. pinta.
So, Saka wala naman sa atin may alam kung ano yan eh. oo. 'Di ba? Alam lang, wala, as in, wala tayong alam. Basta may dumating lang na may Oo. call for application. Yun nga. Tapos, 'di ba? Yun na yun. Applyan mo. 'Di ba? Wala naman talagang So yun, conclusion yun eh. ano lang, nagpasalamat lang talaga ako sa maestro ko si Sir Adonis kasi may ano talaga, concern talaga siya na gusto mo sa ano pa lang, gusto niya talaga ako magtapos ng pag-aaral. So, yun, matuwa naman sa ngayon kasi yung ano ko, yung pinuntahan ko, mas sobra pa sa ano, parang mas advanced pa ba. Kasi Oo nga. palagi pa ako nagsishare sa kanya na parang ganito, ganyan. Pero sabi niya sa akin, iba talaga pag ano, iba talaga pag ano, nagkatapos ka ng ano, sabi ko, naintindihan ko naman yan, sir, pero saan naman ako kukuha ng ano, pag-aaral sa sarili ko kasi yung iniipon ko, pupunta din naman sa mga kapatid ko. Eh di okay na punta ko dito sa ano, sa Linangan. So, yun, parang inano ko na rin na ano, na sabi ko sa kanya na, ano sir, hindi na ako mag-aaral siguro sir, mag-ano na lang ako, mag full-time artist na lang ako. So, parang medyo nag-anuhan kami doon kasi sabi niya, gusto ng ano mo, gusto ng mentor mo mag-aaral talaga. So, parang ano, parang naisip niya siguro, parang matigas to ang ulo ng bata to, parang ayaw makinig sa akin ba, parang ganon. Pero ako naman, ano naman, hindi naman ako nagkakamali sa decision ko. Sabi ko, ano sir, parang nakita ko naman yung ano dun sa Linangan eh. Yung mga, parang iba talaga siya eh. Parang nakita ko na parang dito na talaga ako mag-ano sa art ko. Ganun, parang pasalamat ako. Pasalamat pa rin ako sa kanya na may concern siya na gusto na gano'n. Pero, yun nga, sa side ko rin, sabi ko, sir, kailangan mo rin maintindihan yung ano ko, ganyan. So, sabi una pa sa'yo, sige, bahala ka, kung gusto mo. Pero okay naman kayo, di ba? Okay, hanggang ngayon, okay pa rin kami kasi nakita niya naman na ano, naisibit na ako, nagsusulo na ako. Nag-metrobang ka pa, di ba? Oo, tapos nakita, so, iwan ko kung naisip niya na ano, sa isip ko na lang, di ba, naisip niya ni Sir, hindi naman nagkakamali si Ken ng decision niya eh. Parang okay naman siya doon eh. Parang baka naisip niya siguro, hayaan ko na lang si Ken. Parang kaya niya naman, parang ganun, parang ano lang ba, pero hindi niya lang sinabi, pero ngayon parang tropa, parang palagi kaming nagko-communicate. Magsisend ng mga kalokohan, mga ganun. Mga jokes mo. Mga jokes, ganun. When I floated the idea of this art podcast, a lot of friends were asking how they could support. The easiest way is to hit the subscribe button. It's free, it's just one click, but it will do wonders for Studio Maya. So please subscribe, and we will work very, very hard in improving our set. Thank you. Okay, Ken. Pag-usapan natin si Sir Adonis. Sir Adonis. Unang-una gusto ko yung pangalan niya. Napaka-macho. Ano? Sir Adonis. Si Sir Adonis Suliano. Pero bago ako dumating kay Sir Adonis Suliano, may mga mentor din ako na sa grade 7, meron din ako mga mentor, mga classmate niya rin. Siguro naalala ko si Sir OG, tsaka meron din isa si Sir nakalimutan ko yung pangalan, basta Nardo din yung ano niya, yung apelido niya. Mga mentor mo talaga. Buhos ko yung pangalan, Nardo at Adonis OG. Pero si Sir Adonis talaga yung parang tumagal sa akin, parang tagal ng pag pinagsamahan namin ba. Kasi lalo na sa mga competition, sumasali kami ng mga national library, parang nanalo din kami ng national library. So parang laking recognition din sa eskwelahan namin ba. So, aside from yung pagtulak sa'yo ni Sir Adonis na ipatuloy yung art, at yun nga, siya din nag-introduce sa'yo dun sa Linangan part, ano? Ano pa yung mga, ano pa yung pinaka naalala mo sa kanya na kung wala siya, hindi mo makakanasan dun sa art mo? Na kung wala siya, malamang hindi ka na nagtuloy mag-art. Meron bang instance na gano'n? Doon siguro sa Charlie ko. Kasi plano ko sana nung nag-start na ko doon sa Bacolod. Plano ko muna nang ipakilala yung sarili ko doon sa ibang artist sa mga Orange Project, ganyan. Para, siyempre, naisip ko rin na parang ang hirap din, parang mag-solo lang. Tapos marami din sabi sa akin na kailangan mo lumabas, ganyan. Kailangan. So, yun, parang dumating din na time na buti at least nakapunta ko dito dahil sa sa Linangan. Pasalamat din ako. Time namin sa Linangan, meron din kaming
kabatch Mm. na ayun nga, galing din sa hindi ganun ka-privileged na background. Yung tipong, yung para pa sa pinagdaanan mo na kailangan mag-ipon para makapag-fine arts. Mm. Alam mo yun? At Mm. pag nakapag-fine arts man, hindi mo sure kung gagraduate. Kasi, Ayun nga, oo, ganun. diba, Oo. ganun din iniisip mo, diba, na pag nag-aral ka, baka masayang lang yung pera mo Oo. kasi baka hindi ka rin makapagtapos. Yun. Diba? May ganun din na kailangan i-consider pag mag-aaral ka, diba? So, yung maganda with what Linangan is doing is isasama ka dun sa batch na mga mag-residency dun. Mm. At bibigyan ka ng art education and ng community. Kasi ito yung palagi kong binibida sa podcast, na well, hindi yung Linangan yung palagi kong pino-point out, yung entry mo papasok ng art scene, wala naman talagang lusutan yan na isahan lang. Hindi ko mari abogado, kailangan mong mag-law school, kailangan mong mag-bar. Pag doktor, kailangan mong mag-med school, kailangan mong mag-board. Diba? Pag artist ka, wala. Oo. Diba? Depende kung saan ka papasok at kung may tatanggap sa yung community. Oo nga. Diba? At yun yung parang wisdom nung Linangan. Na aware yung program na to, yung grupo na to, na wala naman talagang entry point papasok ng art scene. Kailangan mo lang is a good support system kasi kahit na makapasok ka, ang base din malaglag. Alam mo yun, di ba? Kasi nakikita mo naman sa tagal mo dun sa eksena na maraming nakapasok at sumikat agad, pero mas maraming nalalaglag din na pag tumatagal kasi hindi yan every time maganda yung benta o maganda yung opportunities, di ba? So ano yung ibig sabihin nito para sa'yo na parang kasi na-share mo na si Sir Adonis, nagtalo kayo kung tutuloy ba or hindi. And parang tama yung naging desisyon mo na magsugal dito sa Linangan. Sugal, Diba? Sugal yung ginawa mo pa diba? Oo. Hindi mo alam kung may epekto to or hindi, diba? So, ano yung komento mo dun sa parang picture na pinaint ko sa'yo about yung art scene and paano makapasok doon and paano mag-survive? Una, sabi naglinangan ako. So, pagkatapos ng Linangan, naisip ko na talaga na ano bang sunod pagkatapos ng Linangan? Kasi yung iba uuwi na, 'di ba? So napaisip na rin ako doon na pag uuwi ako, wait babalik na. Yeah, i-cut kita. Kasi doon sa mo yung program, 2 months yun, di ba? 2 months. 2 months. At pagkatapos ng program, tapos na. Tapos na. Tapos na, di ba? So, wala nang... Dati may next step pa yan. Hindi ko alam kung bakit nawala yung panahon natin, simula sa batch nyo, tapos sa batch namin, after, wala na. Wala na. Diba? Uuwian na sana. So, ito yung sinasabi ni Ken na uuwi na. Anong sunod pagkatapos yan? Ito na ang sunod, napaisip na ako na kasi siyempre tinatanong nila ako kung pagtapos ng Linangan, anong gagawin mo pag nandun ka sa inyo? Siyempre napaisip ako, hindi pa naman sapat yung natutunan ko sa Linangan, parang kulang pa kasi 2 months. So sabi ko, parang napaparinig ako na paano kung magstay pa ako dito, ganyan. Parang alam na na nila. So si Sir Bam ata yun na sige kung gusto mo mag-extend, gawa ka ng piyesa para magsali sa exhibit. So doon nagtuloy-tuloy na hanggang na ako sa Linangan, nagsabi na ako, maganda, mas okay siguro dito. Parang nagtatanong ako kay Salve, parang nagpaparinig na ako na kailangan ko dito para kulang pa yung natutunan ko . So nabitin ka? Oo, nabitin ako sa ko. So yun, nung nag-okay na sila na nandun ako. Yun, parang nag-usap ko ni Sir Manny. Kinausap, so nagtatanong-tanong ka muna? Nagtatanong muna ako kasi kung ano. baka pwede ako ganyan kasi kasi sinishare din nila na
Ay si Ken ano, 'pag umuwi daw siya baka babalik naman siya sa restaurant kasi ano naman ako wala naman akong anuhan dun, eh, ng hindi katulad parang may di katulad ng ano, Wala sabi kang ng walang community. oo, sabi ng ano na mas okay nga nasa ano ka sa lumabas ka sa ano, eh, so babalik ka naman dun so magsimula ka naman sa uno parang ganon din yung nangyari nga mag-aaral ka sa ano parang pagbalik naman simula ka naman sa uno. Parang ganon din nung ano ko, parang mabitin ako sa ano. Hmm. So pagkatapos nun, nag-usap kami ni ano, ni Sir Manny nalaman niya na mag-stay ako dito. So sinabihan niya ako na ano, 'pag nandito ka, so ang gagawin mo, gawa ka lang ng gawa tapos try mo akong ano, talunin. Chinallenge niya ako na try ko daw siyang talunin gano'n. So pumasok palagi yun sa isip ko nung ano kasi ako Talunin ba ano? talunin sa mga ginagawa niya, I mean gawa na lang ng gawa araw-araw. Kaya nga na ano ako Hindi ngayon dito sa basketball, ha? Hindi Hindi sa sa artwork sa mismo. artworks na Oo. paramihan kayo, Oh, gano'n? sabi ko, "Sir, ang hirap naman yun sir." "Hindi, subukan mo lang, try mo akong talunin." Ginaganon niya ako dun sa ano, dalawa lang kami nag-usap. Ta's natuwa ako dun ko, "Sige, subukan ko." Tapos nung ano na, nung nung nandun na ako, nagkasama na kami ni Salvi sa ano, sa isang, ah, sa kwarto tapos may isang studio na rin kami. So, ang dami na rin ng gawa kasi sabi ni Sir Manny parang masyado akong seryoso sa sinasabi niya, na gawa lang ako ng gawa. Oh, Tapos wala akong tinatapos kasi puro puro ano lang, puro practice lang lahat. Tapos dun ako na ano, na nang nagsabi si Sir Manny sa'kin na ito talaga si Ken sineryoso naman yung sinabi ko, na gawa ng ano ba, dinamihan niyo ng gawa. So, yun tuloy ng pumunta ako sa studio niya parang hindi na ako makadaan. Kasi sabi niya sa'kin, "Ano ba 'yan, hindi na ako makadaan dito." So naipaisip pero hindi ako pilosopo na inano ko siya. Sabi mo sir ano, eh, try kitang talunin so gawa lang ng gawa. Pero hindi ko sinabi 'yan parang naiisip lang ko, pero may ano naman, may point naman yung ano ni sir na kailangan maggawa ka, kailangan mo tapusin para may ano ba, makita ni sir na kasi puro lahat simula lang tapos hindi ko ano, eh, gawa lang ano, puro work in progress. work in progress ang lahat. Oo. Oo. So, yun parang, Pero hindi naman na ngayon, 'di ba? Ang or dami naman nakikitang tapos na, eh. meron naman, oo, yung gano'n. Oo. Pero dun nasayahan ako kasi ang daming material dun sa lugar ni Sir Manny. So, parang siyempre 'pag gusto mo mag-explore, i-explore mo na lahat para ano. Oo, kasi si Sir Manny Garriba is one of the most prolific artists sa contemporary art scene, Filipino contemporary art scene. And yun nga, palagi niya sinasabi yun and binubusan wala pa nakakatalo sa kanya except for this guy over here na pag ilang square meters yun? Yung sa tagpuan na ano, basta may atelier din there's this huge atelier na dun nagsa-stay si Ken and yun punong-puno yun ng works in progress niya. Marami na rin tapos pero yung iba is 50 to 70% done, Oo. and kakashow mo lang sa Pundaan. Kakashow ko lang sa Punlaan. Which sold out, 'di ba? Sakto lang. Yeah. Inayama puta. Ano, yung tagpuan, lugar nila Sir Manny Garibay sa Alfonso and sa Maragondon. Kaya tagpuan kasi it's the place where two municipalities meet. Tapos may isang address na Alfonso, may isang address na Maragondon, 'di ba? So doon nagmi-meet kaya tagpuan yung tawag. And yun, so essentially one whole community na siya of artists living and creating art there. And si Ken doon ka nagpo-produce. Oo, doon ako. 'Di ba? So ayun, so sineryoso ni Ken yung challenge na na gumawa ng artworks doon. And mukhang I mean masaya ako na si Sir Manny with that na impressed dun sa gawa mo kasi yun ganun din naman siya, eh. Ganun din siya, ang dami din naman yung ano niya, eh. 'Di ba? Ang dami rin yung works in progress na konting pahid na lang tapos na, 'di ba? Oo, so yeah. Safe to say ba na apprentice ka or ano ka?
Sino yung artist Nag-apprentice, dun? oo. So kanyang Kasi Salvi yung apprentice? oo, Oh. minsan nag-ano sa mga painting ako, sa sculpture naman ako na part. Sa Sa sculpture na sculpture ako part. sa part na ni Sir Manny. Saka sa mural. 'Di ba tumitira ka din ng Sa mural mural din, nag-ano din ako Oo. mural. Okay. So naging ka ng apprentice ni Sir Manny? Sa sculpture. Oo. Mm. Okay. Sige, so punta tayo dun sa since na-discuss na natin yung background ng buhay mo and gustuin mo man sa hindi. And ito lang isingit ko din I hope may programs na that would welcome people like kasi 70% ng Pilipinas nasa poverty line or below that eh. Mm. 'Di ba? And yung art scene naman hindi siya madaling pasukin and once pinasok mo 'yan, hindi rin siya madaling i-maintain. So I hope may programs who would allow people like me and si Ken who do not have artistic background or the resources and time to go into yung studying fine arts, 'di ba? Kasi malaking bagay ito sa atin. 'Di ba? Hindi lang sa atin, but yung mga guests natin here now, 'di ba? So, yeah. Yun lang, side note lang yun. Going to your dito sa mga works mo, Yeah. So nakwento mo yung buhay mo and inadvertently or din kasi may nagsabi sa akin once na tao na yung mga nag-apprentice daw or dumadaan sa program ni Sir Manny nagiging magkakamukha yung trabaho. Ganun daw ganun din. Sabi daw, yung trabaho, kamukha ba yan ito kay Elwa Oo. Di ba? Kamukha ba yan ang trabaho ni Sir Manny? Di ba? Pero with kasi, si Sir Manny is one of the more prominent figures tapos nasa social realism siya. And yung figure sa social realism is more on dun sa manggagawa part. Yun. So, yung trabaho mo nandun sa manggagawa part din. Manggagawa part. Oo. So, before mo nakwento yung buhay mo, akala ko itong mga dinodrawing mo dahil sa influence ni Sir Manny. When in fact, ang basa ko ngayon dahil dun sa kwento mo na yung tatay mo binuhay kayo sa construction, wala kayo sariling bahay, na natutulog kayo sa site, kung may projects, di ba? At ito yung lumalabas. Safe to assume ba na tama yung basa ko na yung subject ng trabaho mo dahil sa pinagdaanan mo? Oo. So, araw-araw ko silang katulad na sa tagpuan, ang daming mga workers din, parang yung ginagawa parang nakaka-relate din ako dun sa mga nila kasi yun yung trabaho ng tatay ko. So, yun parang kung anong pagod na nararamdaman ko rin sila. So, ayun parang napaisip lang ako na buti na lang nag-artist ako, hindi ako nag-construction. So, yun parang naisip ko rin na kasi parang yung bata ko gusto ko talaga na mangarap na hindi lang ikulong yung sarili mo sa mga mahirap na trabaho ba. So, yun parang sila yung yung ng subject ko na parang hindi nila nakikita na parang tawag dito. Talaga, hindi nila nakikita na may ibang trabaho bukod doon? Kung mangarap naman sila ganun, taasan na lang nila siguro. Parang ganun yung pagka gusto kong tulad na ng bata ka pa, nagsimula ka na sa mga ganyan na trabaho. So, parang yung mga gawa ko, gusto ko rin ipakita lalo na sa mga bata na ganito yung itsura ng kayo kung nagtuloy-tuloy kayo sa mga ganito. Para kung mangarap kayo, edi taasan yun yung pangarap nyo. Ganyan. Yung mga gawa ko, so nanggaling na din ako sa mga ganyan. So parang naisip ko rin na hindi mo rin kailangan na ipako mo yung sarili mo sa ganyan mong trabaho. So kung may naisip ka pa na yung may iba ka pang May iba ka pang pangarap? May iba ka pang pangarap, yun yung mo. Kung
kung ayaw mong hindi ka mapagod na ano. Kasi ramdam ko naman gaano kapagod ng ano, eh. Ito kasi Ken i-she-share ko lang 'to kasi, walang masama sa Walang construction masama, worker, wala, walang masama, wala. 'di ba? As in marangal na trabaho 'to. Sa tingin Oo. ko yung masama yung pasweldo. Yun. 'Di ba kailangan taasan yung sweldo talaga ng manggagawa. Yun. Yun yung masama. Pero yung trabaho walang masama diyan, marangal na trabaho yan. Yun nga, yung na-interview ko na nangangalakal siya nung bata pa siya. Umabot kasi sa point na hindi niya makita na may iba pa palang pwede gawin sa buhay. Akala Yun. niya ganun na mangangalakal ako, magtatrabaho, pag ipapalit ko ng pera, tapos yun yung pang-araw-araw ko. Oo. Akala niya ganun lang, Oo. 'di ba? Na yun, isang trabaho, isang sweldo, isang araw. Gets? Pero hindi niya dahil dun sa sitwasyon niya, napako sa sitwasyon niya na hindi niya nakita na malawak pala yung mundo na ang dami mo pwede iba pang gawin. Like kunwari sa'yo, isa sa mga pwede mo gawin, maging palang artist. 'Di ba? Na pag nandun ka, kumikita ka na, mahirap yung buhay, oo, pero kumikita ka na, sigurado kang may dadating sa katapusan ng araw eh. Oo. Kung arawan ka, 'di ba? Ano. Kung pakyawan, alam mo may darating pagkatapos ng proyekto, 'di ba? Pero dahil nga dun sa sistemang ganun is hindi nila nakikita na pwede mo pang lawakan na baka may iba ka pang pagkatao, Oo. 'di ba? Oo. Baka hindi ka construction worker lang. Baka pwede ka rin maging musikero or seaman, Seaman. 'di ba? I mean, walang problema sa kasi kung pinangarap mo maging construction worker, good. Oo. Ayos, 'di ba? Pero yun nga, yung problema lang is yung mga napanganak na diyan gaya mo, hindi nakikita na may mas malawak May mas pang malawak mundo na pa. kaya nang i-explore, 'di ba? At ito ba yung sinasabi ng mga kwento mo ito, kunwari, itong gusto ko 'to. Kwento mo 'tong artwork na 'to. Ayan, ano siya, title diyan ano siya, Ipit. Ipit. Din. Oo. Parang yun nga, literal din na nakita mo na na sa sitwasyon niya, naiipit din siya sa problema niya, sa ginagawa niya. So parang ayun, parang nag-iisip siya kung paano ba siya makalabas dun sa Sitwasyon. sitwasyon na yun. So yun. Yung nasa likod mo, parang alam mo yun, parang semento siya sa loob ng Siya yung parang haligi. Tapos naglagay ako niya parang may nakausling mga bakal, parang ideya na para siyang pakpak. Parang sa akin din kung part na nandiyan ako, gusto kong lumipad, parang gano'n. Pangarap kong lumipad. Kasi na-feel mo na naka-stuck ka na diyan sa ginagawa mo, eh. Kasi parang pinortrait ko yung sarili ko rin diyan, eh. Oo nga, self-portrait siya, Oo. Na parang naisip ko rin na ang hirap pala dito 'pag na-stuck ka lang sa ganitong So parang nag-isip ako na kung baka may makita pa akong ibang hindi lang ikukulong mo lang yung sarili mo sa ganyan lang na sitwasyon ba. Yung exhibit mo ba sa Maya, ganito din yung i-expect natin ng mga trabahong ilalabas mo? Oo, yun, mga workers din na. Oo. Same, parang halos magka-same din sa itong yung sa solo ko na. So, yung solo mo sa Punlaan, ang title Arawan. Arawan. Naman ng konsepto, pakwento. Basta halos ng mga gawa ko siya para silang nakukulong pa rin sa ginagawa nila. Tapos may iba doon na parang hay lang, parang nagre-relax lang pero nasa loob pa rin sila ng para siyang kulungan. Oo. Tapos na hindi mo nakikita or hindi mo napapansin. Hindi ko na pero na-relate ko rin doon sa parang yung arawan, 'di ba, yung iba na pag arawan ka, hindi mo kailangan na
magtrabaho ka ng grabe-grabe kasi arawan ka, kailangan mo paunti-unti lang tapos relax. Mabain eh. Kasi 'di ba, kasi arawan ka lang eh, kailangan mo konti tapos pahinga. Tapos sa sunod naman nga araw may gagawin ka pa ulit. Para tumagal yung ginagawa mo kasi siyempre mas ano pa eh, mas ano pa yung pahinga ganyan. Mm. Parang diyan ako na ano, parang tawag dito, parang siyempre binibigyan din nila yung sarili ng pahinga ba kasi alam ko naman pagod yung ginagawa nila. Mm. So, ayun. Ano yung sinasabi mo about na parang nakukulong pa rin? Kasi sabi mo kanina 'di ba na nandun pa rin yung konsepto na nakukulong. Kasi arawan 'di ba? So ibig sabihin gusto ng parang nakukulong siya sa araw-araw na lang. Oo, ayun nakukulong siya sa araw-araw niyang ginagawa. Oo. So, yun parang ano lang, parang iwan ko rin kasi yung isip ko nakukulong din dun sa ganyang sitwasyon eh. Parang di din ako makalabas sa ganun ano. Oh, so yung nababasa ko kasi parang mas pina-process mo yung mga pinagdaanan mo parang mas psychological yung banat pag babasahin yung gawa mo Kasi hindi kailangan i-express eh. I mean, hindi kailangan i-explicitly state yung konsepto eh, 'di ba? Kasi mas I think yung mo dito more on cathartic experience siya na ito yung mga pinagdaanan ko noon. At ito yung mga nakikita ko at hindi ko masabi out loud. 'Di ba? At yun I think yung tema ng buong interview na to. At yung tema din ng exhibit mo dito sa Maya, sa Studio Maya.ph na yung irony ng nobility of labor na nabibigyan ka ng freedom, financial freedom, pero at the same time nabibigyan ka ng also financial prison. 'Di ba? So, and si Ken I think is basing this on experience Hindi siya kasi yung buong buhay mo yung nagpalaya sa'yo yung art eh. Oo. 'Di ba? Parang may isang layer ka na wala yung mga kalaro mo eh. 'Di ba yung mga kalaro mo, magko-construction paglaki, ikaw lang yung nag-iisip na, ayun magdo-drawing ako. Magdo-drawing, oo. 'Di ba? Ever since talaga kahit na, kasi based sa kwento mo, hindi ko naman naramdaman na naghirap ka talaga eh. 'Di ba? Parang yung naramdaman ko lang sa'yo was may nilook forward ka. Oo. Na isang bagay na may takas ako. Oo. 'Di ba? Although nakulong ka dun sa part na wala kang bahay, na naghirap kayo, yung parang nakikita ko dun sa pag-interview ko sa'yo is, meron akong takas. At hindi ako madidepress dito. 'Di ba? May pangarap ako, 'di ba? Oo. Yun. Yeah, tama ba yung basa ko? Tama. Ayun. So, may sasabihin ka pa ba? So, yung mag-solo ko dito sa sa Maya. Ayun. So, Preparahan ko na lang kung basta go lang sa studiomaya.ph. Yan. And may title ka na wala pa? Buwan na naman siguro. Mag-isip ako. May arawan, may buwan na Ken, thank you sa at ang ganda ng kwento mo. Yan, salamat. At ang ganda din ng konsepto ng mga ginagawa mo. Thank you. Yung challenge na lang, aside from talunin mo si Sir Manny sa ginagawa niya. Ayun nahiya na ako dun kasi pero okay naman yung niya. So tuloy-tuloy lang. Oo, tuloy-tuloy lang. Hindi, wag ka mahiya dun. Gusto niya naman yun eh. Oo. Tapos yung isang challenge siguro, dadagdagan ko na lang sinabi ni Sir Manny. Yung concepts mo, kasi sa nababasa ko, pa lang to eh. Kasi nagsimula ka ng ganitong klaseng pagpinta 2023, di ba? 2023. 2023, di ba? Focus na. 3 years pa 3 lang. years pa lang. Pa lang to? May goal nga talaga ako. Sabi di ba nila na 10 years from now, ganyan. Parang ganun din yung ko din. Si Ken po nanalo na ng Metrobank sa GSIS ba? Hindi pa sa Metrobank last year. 3 years pa lang yan na ganitong klaseng pagpinta. Feeling ko mas tataas pa yung
mas magiging pang-refined yung konsepto mo. At excited ako makita yun. Ayan. Salamat. Meg, thank you. Ayos, mate. Salamat, Gid. Salamat, kid. Salamat.